Tinalo ang Lakers ng Denver Nuggets 120-113 ang final score. Si Luka may 27 points, 3 of 10 sa 3. Samantalang si LeBron may 16 points, 7 of 11 sa field. Si Reeves naman 16 points, 6 of 11 sa field, 1 of 3 sa 3-point area. Kaya hindi rin talagang maganda ang efficiency ng mga to. Ang Lakers halos hindi makakuha ng lamang mula first half pa lang kontra sa Denver. Bagsak ang Lakers sa 3-point efficiency, 41%. 13 to 31 attempts, talagang sobrang hina at hindi maganda ang shooting efficiency na ginawa dyan ng Lakers. Samantalang ang Denver kasi nasa 45% ang shooting efficiency ng mga yan mula sa 3-point area. Halos 10 turnover pa ang nakomit ng Lakers dyan at 26 points of turnover ang nagawa ng Denver sa kanila. Halos sobrang layo ng point differential na ginawa ng Denver sa kanila hanggang matapos ang third quarter. Nakahabol lang ang Lakers sa dulo at nakuha ang momentum, pero ang problema, kinapos ang Lakers dyan. Si LeBron last 3 minutes inabot pa ng injury. Kung saan dapat magtutuloy-tuloy nga yung run ng mga to, ang problema, inabot ng injury si LeBron, pero nakabalik naman yan sa huling minutes. Pero ang Lakers hindi na kinaya dahil walang offensive rebounder sa ilalim sa crunch time na to. Walang center na ginamit ulit dyan si JJ Redick. Hindi consistent ang shooting ng Lakers mula kay Luka Reeves. Hindi ganun naging efficient yung mga yan at effective. Mataas ang scoring output ni Luka pero litaw pa rin nga raw yung struggle na yan. Mas maraming attempts ang nagmimiss sa tira nito kumpara sa points na nabibigay niya. Tapos si DeAndre Ayton, sa 5 minutes pa lang ng laro, first quarter pa lang, inabot na yan ang injury sa tuhod. Tuhod na naman mga pare ko, yan na naman yung problema kay Ayton. Sa importanteng game pa nga mismo, dyan inabot ng injury. 5 minutes lang sa buong game ito at malaking kawalan nga raw yan sa Lakers frontcourt, lalo't katapat nila ang Denver Nuggets na may Nikola Jokic at Jonas Valanciunas na talagang nag-take advantage ang Denver dyan. Si Jokic may 28 points, 12 rebounds sa game at kitang-kita naman na mismatch ang nangyari dyan kontra kay Jackson Hayes. At litaw na malaki ang naging advantage sa pagiging veteran nitong si Jokic. Effective rin naman dyan si Hayes na may 19 points. Pero hindi nga kasi dapat yan ang matchup kay Jokic. Isa pa, may Valanciunas din. Nakapalitan dyan si Jokic at dyan nakakuha ang Denver ng mas mahabang minutes na pahinga ni Jokic sa game. Tapos may crucial mistake pa na nangyari na naman ulit sa ginawa ng Lakers dyan. Mula sa dalawang open 3 shot na nagmiss sa dulo na malaking chance nga raw sana para sa comeback game. Kaya naging pagkakataon pa yan para masild ni Jokic ang laro gamit yung late layup niya. Kaya nga nakita na mas maganda pa rin ang nagiging execution ng Denver pagdating sa clutch kumpara sa Lakers na talagang pagdating sa clutch moment nga raw lumilitaw ang problema ng mga to. Kung nakuha ng Lakers ang panalo, malinaw na maaagaw sana ng Lakers ang 5th seed sa Denver Nuggets. Kaya sobrang crucial nga raw ang game na to eh. Ang problema, natalo sila at 2 games ulit ang advantage sa kanila ng Denver. At dikit sila ngayon sa pagitan nitong Phoenix Suns na nasa 7th seed. Parang direct playoffs positioning game to sa Lakers at mas lalong dikit ang laban ng mga to mula sa 4th hanggang 7th seed. Back-to-back game ngayon ang Lakers after dito sa Denver Nuggets. Sunod agad ang Indiana Pacers para sa home games nila. Second back-to-back game to ng Lakers ngayong buwan. Kaya talagang bugbugan ngayon ang schedule ng mga to at mahalaga sa Lakers ang laban na to kontra Pacers dahil back-to-back game to at pwedeng makaapekto to sa playoff seeding nila habang papalapit ang playoffs. Napakahalaga ang susunod nilang laro na to sa Indiana dahil dito maaari nga nila na ma-secured ang playoff seeding habang papalapit yung mga to, lalo't may concern sa pagitan ng Lakers availability para kay Ayton at kay LeBron na sa report nakakuha kasi si Ayton ng injury sa knee, samantalang si LeBron may iniinda naman sa balikat. Pero nakabalik naman yan sa game at wala pang report ngayon sa magiging lagay niyan at kung magiging available yan kontra sa Pacers bukas.